Chris Aquino may pag-asa ng makauwi bago magpasko. Chris, wala na raw balak balikan ang ex-boyfriend na si Mark Leviste. Hopefully sa last quarter ng 2024 bago magpasko, I'll be back in the Philippines. Ito ang naging pahayag ni Chris Aquino sa interview sa kanya ni OG Diaz. Ito ay isang magandang balita para sa mga fans at supporters ni Chris dahil makakauwi na nga siya ng bansa ngayong September kung walang pagbabago sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Maituturing ng isang masayang balita ang ibinahaging ito ni Chris kay Oji nang dalawin siya nito sa Orange Country, California, kung saan siya ngayon nakabase habang nagpapagamot sa kanyang iba't ibang sakit. Kung saan kasama niya ang kanyang bunsong anak na si Bimbi at ilang mga tao na mapagkakatiwalaan niya. Nabanggit naman ni Oji na bago sila magtungo sa Amerika kasama sina Mama Loy, Josa Poco at kaibigang si Ernie Lim at ang panganay na anak na si Erin Diaz ay kanilang ang dadalawin si Chris para kamustahin ang lagay nito. Kwento nga ni Chris. And it really depends kasi may mga pagdadaanan akong mga tests at isa dun yung MRI o Magnetic Resonance Imaging with Contrast Dye. Ani Chris, dun ako natatakot kasi yun yung test na hihiga ka, papasok ka, tapos mayroong malaking machine na ganun, maingay kahit bigyan ka ng noise cancellation, maririnig mo pa rin and you're there close to 1 hour. May isushoot sa'yo na may kulay yung dye tapos sa buong katawan mo dadaan yan. May fear ako kasi the last time I had that done was way back 2019. Ang mga allergy nag-e-evolve and ina-assure naman ako na kaya ko raw and na-survive ko yun. And bago kami umalis ng Pilipinas ng 2022, nakapag-PET scan na ako para malaman kung may cancer ka. And clear ako dun. Kinaya ko naman yung in-inject sa akin nung panahong iyon. So ito ngayon, it's very similar daw ang i-inject at makikita magla-light up yan sa screen kung may mga blockage yung mga vessels. And i-clear that and kinaya then pwede nang ituloy sa Pilipinas yung treatment sa akin. Nabanggit rin ni Chris na ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay hindi available dito sa Pilipinas. Aniya, pwede naman daw umorder sa ibang bansa. There are 3 hospitals in the Philippines na pwedeng mag-import ng gamot na requirement is kailangan ang magbibigay sa akin ay rheumatoid specialist na specialization ay kagaya ng mga sakit ko. Kasi pag autoimmune kasi, alam na ng lahat na it can never be cured pero pwede kang mag-remission. In other words, pwedeng mabawasan yung mga symptoms pero forever nandun. So it's either rheumatoid specialist at anesthesiologist or surgeon na magbibigay ng gamot. So mahaba pa ang proseso bago ako gumaling. So kung uuwi ako, it could be another 1.5 years to 2 years na yung gamot kailangan patuloy na I'm taking it. Kwento naman ni OG Diaz, bago umalis sila pumunta sa tinutuluyan ni Chris, ay mahigpit silang sinabihan ng staff ni Chris na kailangan wala silang ibang pinanggalingang lugar maliban sa tinutuluyan nila. Dahil ani Chris, kasi right now, wala akong panlaban sa ibang mga sakit. Pag lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawa kasi hindi ko malalabanan ang lagnat. Kung magkaroon kayo ng flu o ubot-sipon, kaya nyo. Sa akin, simpleng ubot-sipon, automatic, magiging pneumonia. So, hirap pa ako. Kailangan pa nilang palakasin ang resistensya ko. After that, sana makauwi na ako because ang tagal ko nang hindi nakikita ang mga kamag-anak ko. Samantala mukhang malabo naman ng magkabalikan sina Chris Aquino at ang ex-boyfriend nitong si Mark Leviste. Ayon kay Chris, yes, definitely walang balikang mangyayari. February, March, April, May, June, pa-July na tayo. So magpa 5 months na yan. Ang tagal na nun, Ochi. At para malaman ng tao, nagkalabuan na mula pa noong November. Sinubukang ayusin pero may mga nalaman ako na hindi ko gusto. Pero ayaw ko nang magsabi ng more than that despite of the reason. Why part of the reason, why it did not work out because I'm at the stage in my life na mas gusto ko ng tahimik and the last post I had was back in May. I'd like to say now we're still friendly but at a distance na. I kept quiet because mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently. And ayaw kong ipalita sa mga tao na hirap ako, pagod ako, why I should burden people when everybody has their own burden na kailangan nilang malagpasan.
Ayon pa kay Chris, sa kasalukuyan ang nagpapasaya raw ng puso niya at nagbibigay inspirasyon ay isang doktor na nandito ngayon sa Pilipinas at siya raw ang nagbigay ng assurance na magiging okay ang mama ni na Josh at Bimbi pag bumalik ito sa bansa.